araw na yun, nakatanggap kami ng tawag galing barangay. Barangay 173, dun sa nakakasakop sa Congress. Mayroon daw malita, iba na yung amoy. Inverted yung paa niya. Pati yung kamay niya nakatali sa likod. Nakatali siya ng cordon, nakapandi naman sa kanya. May nakita tayong isang parang calling card na nagtuturo kung taga saan yung biktima na yun. Na-trace natin dito sa may barangay 172, dito sa may Santa Maria. Ebidensya natin yun. Nang makita ng mga otoridad ang naturang calling card, pinuntahan nila agad ang address sa Caloocan City. Apo! Sino po sila? Magandang umaga po. Mga taga-Soko po kami. Bakit po? Ma'am, dito ho ba nakatira si Corazon Manuel? Oo, dito nga po. Kaano-ano ho ba nila si Mrs. Manuel? Tsahin ko po siya. Ma'am, huwag po kayong mabibigla. Nakita po namin ang bangkay ng inyong tiyahin. Nakasili dito sa maleta at itinapon sa kamarin. Bakit ka umiiyak, ate? Noong nakausap ng grupo ni na Police Superintendent Renante Ariza si Irene, ay hindi muna sila nakapaghalughog sa bahay ni Corazon, kaya hindi agad nila natumbok kung meron ngang kinalaman si Irene sa pagpatay sa kanyang tiyahin. Sigurado ba kayong walang kinalaman yung babaeng nakausap niyo? Mukhang wala siyang kinalaman, sir. Iyak nga po siya ng iyak nang malaman na sinapit ang kanyang kaanak. Sino pa ang maaari nating pagtanungan bukod dun sa pamangkin tungkol dun sa biktima? Sir, wala na kami ibang matatanungan. Kasi yung babaeng nakausap namin, kasama ng anak ng biktima, ang nakatira na lang doon. Sige, balikan natin yung bahay ng biktima. Ang huli po niyang paalam, nasa Nueva Ecija daw po siya. Sino yung nasa Nueva Ecija? Hindi naman po niya sinabi. May nakita ba kayo? Negative, sir. Meron po ba kayo napansin bago malis ang biktima? Meron po bang nabanggit ang tiyahin niyo na baka mayroong galit sa kanya? Meron po siyang nabanggit na sinabi niya dati, Brenda Barrios. Brenda Barrios. May naaalala ka ba kung saan namin siya pwedeng makita o puntahan? Siya po yung supplier ng furniture kung saan nagtatrabaho si Chang. Galit nga daw po yun sa kanya. Sabi niya, nasa Frisco, Quezon City, hanggang sa pinuntahan namin dun sa Frisco. Taong sinasabi niya, hindi naman kilala doon sa barangay na yun. Nakaharap ng mga otoridad si Brenda Barrios, pero itinanggi nito ang involvement sa krimen. Hinamon pa nito mga pulis na iharap sa kanya si Irene para linisin ang kanyang pangalan. Iharap mo sa akin yung babae na yan, patutunayan kung nagsisinungaling siya. Anong basehan mo para idawit ang pangalan ko? Ikaw, huwag mo akong dadamay sa hindi ko ginagawa. Kaya mo panindigan na may kasalanan ako! At sabi nga doon sa mga kapitbahay niya, wala naman daw sila nakikitang taong pumapasok doon, kundi yung katulong lang. Tapos yung sinasabi niyang muriatic acid, yung magtanong-tanong tayo doon sa tindahan, malapit sa bahay nila. Bago mangyari yung insidente, naghahanap ng muriatic acid itong katulong. Ate, pagbilhan nga po ng muriatic acid. 2 po.
Sige, salamat. Ayon na rin sa mga nakausap na kakilala ni Corazon, nakakatanggap pa sila ng text messages mula dito. Gayong ang mga petsa ng nasabing text messages ay natatanggap pagkatapos ng 7 araw na napatay na si Corazon. Sabi ko, ito na siguro, ito na yung suspect natin. At wala nang iba kasi yung ebidensya siyang itinuturo. At sa nakalat na impormasyon ng grupo ni Superintendent Ariza, tanging si Irene lang ang naglalabas-pasok sa bahay ni Corazon. Siya lang ang nakitang may daladala sa pedicab. Itong araw niya is nakatuparan. Hindi rin ako makapaniwala bakit niya nagawa ng ganun. Yung inayos na yung bangkay dun sa malita, hindi pangkaraniwan yung ginawa. Ang nasa isip ko dun, merong siyang kasama. Sabi naman, wala naman daw pumupuntang ibang tao dun, kung maliban lang siya lang talagang tao dun. Sir, saan lumipat si Irene at yung alaga niya? Sir, kinuha sila ng tiyoy ni Irene. Kapatid din yun ng biktima. Nasa Antipolo sila, sir. Masabi sir, baka kasi balikan yung dalawa o pumatay kay Corazon. Sige, bati ko ulit. Dali! Ang baho sir! Ang sangsang na ng amoy nito, sir, ah. Baho! Kaparesto ng amoy ng maletang natagpuan sa kamarin. Sige, maigi. Paaw na, sir.